Nako, sasakyan ni Kalingap Dan, binangga, yan ang ating pag-uusapan ngayon. So yun guys, magandang umaga sa lahat at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Shout out po sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga OFW. At good morning din po kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalingap Rab. Guys, pakisupport po natin ang channel ni Kuya Bal, channel ni Kalingap Rab at channel ni Ate Edna. So ito na guys, pag-usapan natin ngayon, no? Itong nangyayari kay Kalingap Dan, no? Na sa kanilang pagbiyahe, aksidente namang binangga sila, no? So panoorin natin at pagkatapos guys, magbibigay tayo ng opinion natin. So ito na po. Aksidente nga naman talaga, bumangga sa atin yung motor sa likod. Yan. Aksidente daw guys, bumangga yung motor sa likod. So mapapansin nyo po, di ba? May butas yung likurang bahagi ng sasakyan ni Kalingap Dan. So ibig sabihin, sila ang binangga, no? Hindi sila ang nakabangga. Kasi may narinig ako na nakabangga daw. Sabi ko. So ito, makita natin dito guys sa upload video ni Kalingap Dan. Si Kalingap Dan po, ang sasakyan ni Kalingap Dan ang binangga. Ibig sabihin, wala silang kasalanan dito kasi nasa likod ang tama. Ibig sabihin, mayroong sasakyan na tumama sa kanila sa bandang likuran. Tuloy po natin. Hindi ko alam bakit. Ang takbo lang namin, mabagal lang naman. Tapos biglang huminto kasi yung sa harap namin. And biglang nagulat na lang kaming bumangga sa likod. So guys, ang laki ng tama, no? Malamang ito, no? Opinion ko lang, malamang ito na bulaga dito yung motor, no? Yung motor, baka minsan kasi guys, may mga time na ang ganda ng kalsada, so ang takbo mo talagang ang ganda ng pakiramdam mo, patingin-tingin ka pang di ba? Di mo mamalayan pala na meron na palang sasakyan sa harapan mo. So pag tingin mo, malapit ka na. Kaya minsan ganun ang nangyari. Kung mabilis pa ang takbo ng motor, hindi talaga makontrol yan. Sasalpok talaga yan sa unahan. Nag-usap naman po kami nung yung bumangga sa atin na mga rider. At siya na daw ang bahala sa kanila. Ayan. Mukhang ito guys, mukhang ito, nakaupo pa nga ata itong na-aksidente. At kung mapansin mo guys, mapansin natin, may tama yung kanilang, ano din to? Yamaha. Parang Yamaha Sports ito. O, hindi man to Inmax siguro. Parang, ibang klaseng motor. Pero mukhang matulin itong motor na ito guys. Oo. Matulin ito. Para kasi sila naman daw may kasalanan, aminado naman siya. Yan, mabuti naman at umamin. Pero alam mo Kalingap Dan, kahit saan padalhin, wala man talaga siyang lusot yan kasi nasa likuran ang tama. So guys, panoorin pa natin. So, police report na lang. Willing naman daw po siya willing daw siyang magbigay kung magkano. Magkano kaya estimate na ito? Saan? Hindi naman abot ng 50 mil. Ang laki Hindi natin talaga masasabi ang aksidente kahit maingat lang tayo nagdadrive, kahit mabagal. Pero buti na lang safe mga sakay ko sa loob. Itong kasama ko. At si Jenny. Okay ka naman? Yes, okay naman. Hindi naman ramdam sa loob, no? Buti na lang hindi ramdam dito sa ulahan. Kaso malala yung tama. Mararamdaman natin kung yung motor mismo yung sumalpok. Tao yung sumalpok. Hindi, motor din. Sira nga yung motor niya. Kasi ilalim, pero ang pinaka... yung motor niya dito. Tumama lang siya, Hindi pero... nakaya nung preno niya talaga. Ang pinaka sumalpok, sarili niya. Sarili niya yung helmet yung pumasok dyan, no? Alam niya mabilis eh. Okay lang sana kung di damay yung salamin eh. Kasi ito okay lang yan eh. Ito. Sabi ng medyo... Kailangan na itong palitan eh. Sa kanya, sabi ko rin ito. Sabi hindi ko rin tatakbo ko. Nagtatakbo ang ko rin ito. Kasi hindi siya sasalpok. Wala
wala pa nga tayo 20. Pang-start pa lang tayo. Nandito po yan sa Tanay. Shout out. Ang mahalas Ayan. naman natin. Ang ganda pa naman ng Ayan, kalsada si sa Kuya. Tanay. Maganda kalsada dyan guys. Pero hindi siya yung rider. Pero okay naman po sila. Okay naman daw. Ayan o, sira din yung motor nila. At okay naman daw po yung mga rider. Ayos naman daw sila. Kung sa akin lang, kung hindi naman to na damage, wala naman akong hahabulin. Hindi ko naman sila siguro nasisingilin kung ito lang. Kaso, din ko yun. Ito yung mahal yun. Yung salamin na yun. Yung salamin, tapos siguro kung magkano lang yung kaya nilang ibigay, okay lang. Siguro nasa to, no? Hindi naman siguro ito abot 50 mil, no? 30. Grabe. Hindi, 30 pa nung bigay ko. Paano pa to? Ang problema, paano tayo uwing Bicol? Nadidelay. Kaya nga sabi ko sa kanya, Kailan makahanap agad? tatawagan ko yung tropa ko sa Banawe. Sa Banawe. Ito siguro, Ay, si Bicol na lang doon. kahit di ko alam din eh. Sayang din kasi. Hindi, kung may parang naman. Tape muna natin bro. So nature tayo. Kaya ito ang CR. CR ka. Kahit na ito, ay bukas yata. Ay nakalak. Na ako dito na lang ako yung may tabing naman. Pwede na. Hindi yan, tuloy lang. Importante, makipag-araglo ng maayos. Pero at least safe naman lahat. Pero buti na hindi naramdaman sa loob yung impact. Wala namang impact na nangyari. Mas So guys, balikan natin ha. Bibigyan natin ng opinion itong mga sinasabi ni Kalingap Dan. Basag po ang salamin. At yung bumper may damage. At yung sensor sana di naman sira. Sana pumasok lang. So papansin natin guys, yung may pumasok yung tinan mo, nakaangat na yung kabilaan itong sa gitna, medyo sumikip. So ibig sabihin na disalign na yung bumper ng sasakyan ni Kalingap Dan. So, aksidente nga naman talaga, bumangga sa atin yung motor sa likod. Hindi ko alam bakit. Ang takbo lang namin, mabagal lang naman. Tapos biglang huminto kasi yung sa harap na. Ang laki ng tama no? Talagang malakas talaga ang no, impact nito, yung parang ang pagbangga nito guys, mabilis. Ang takbo nito mabilis kasi hindi yan basta-basta mabubutas. Maaaring mababasag mo yan, magkakrack yan, pero yung sabihing mabutas siya, bibihira. Namin, and biglang nagulat na lang kaming bumangga sa likod. Nag-usap naman po kami nung yung bumangga sa atin na mga rider, at siya na daw ang bahala sa kanila para kasi sila naman daw may kasalanan, aminado naman siya. So police report na lang. Willing naman daw po siya willing daw siyang magbigay kung magkano kaya estimate na ito. Sana hindi naman abot ng 50 mil. Pagsasalamin lang Kalingap Dan, hindi naabot. Pero pagkasama ang bumper sa baba, nako, hindi ko lang alam. Pero kung salamin lang, kasi nakaranas na ako niyan, hindi naabot ng 50, no? Pero pag isama mo yung bumper sa baba na disalign, baka sumubra pa. Hindi natin talaga masasabi ang aksidente kahit maingat lang tayo nagdadrive, kahit mabagal. Yan ang sinasabi ko sa ating mga kababayan na kahit gaano ka kaingat mag-drive, kahit gaano ka defensive driver, kung ang kasabay mo naman sa kalsada ay walang ka ingat-ingat at walang pakialam, wala ka talagang ligtas. Kasi babanggain ka talaga ng mga yan. Katulad nga nito nangyari, di ba? Sabi nga ni Kalingap Dan, ang bagal ng takbo niya. Pero bakit sila nabangga pa? Ibig sabihin lang, yung kasunod niya, hindi nag-iingat.
hindi minimintin ang takbo kung ilan lang dapat. Ang ito kasi ang nangyari guys, kapag maganda kasi ang kalsada at napaka-smooth ng kalsada na walang lubak, maayos, ganado rin manakbo ang mga riders eh. Minsan mabubulaga ka eh. Wala na. Kapag mabilis ang takbo mo, hindi talaga yan makokontrol. Hindi ka makapagpreno talaga. Maaring matutumbok mo talaga yung nasa harapan mo. Kasi nga, sa bilis ng takbo mo. Pero buti na lang safe mo yung mga sakay ko sa loob. Itong kasama ko. At si Jenny. Okay ka naman? Yes, okay yun. Hindi naman ramdam sa loob, no? Buti na lang hindi ramdam dito sa unahan. Kaso malala yung Hindi. malala yung tama. Mararamdaman natin kung yung motor mismo yung sumalpok. Tao yung sumalpok. Hindi, motor din. Sira nga yung motor niya. Nasa ilalim, pero ang pinaka... yung motor niya dito. Kumama lang siya, pero niya talaga. ang pinaka sumalpok, sarili niya. Yung helmet yung pumasok dyan, oh. Alam niya mabilis eh. Okay lang sana kung di damay yung salamin eh. Kasi ito, okay lang yan eh. At sabi dito guys, Kumama lang siya, pero niya talaga. hindi kinaya ng preno ng motor. Bakit? Mabilis na ang takbo. ang pinaka sumalpok, sarili niya. Yes, ito. So ito pala guys, yung uka na bilog, helmet ang nakabasag dyan, nakabutas. Kumbaga, sa madaling sabi, nagdadrive, nag-full stop, hindi nakayanan, ang driver ang sumalpok, ang driver ang lumipad pamunta sa likuran ng sasakyan. Yung helmet yung pumasok dyan, oh. Alam niya mabilis eh. Oo. Okay lang sana kung di damay yung salamin eh. Kasi ito, okay lang yan eh. Ito, Ang medyo... kailangan na itong palitan eh. Sa kanya, sabi ko rin ito. Sasabihin hindi ko rin tatakbo ko. Alam ko takbo ang 40. Hindi 40 yun. Kasi ang 40 guys, sa totoo lang, manageable pa yan. Ibig sabihin lang, kaya mo pang i-control, kaya mong ipreno yan ang motor mo. Kung ang takbo mo dyan, 80, tapos nakadikit ka pa. Nakadikit ka pa doon sa... Sigurado yan, pag pumreno ang sasakyan, sigurado hindi mo na yan iwasan, no? Sa pool mo talaga yan. Kasi hindi siya sasalpok. Wala pa nga tayo dito eh. Pang-start na lang tayo. Nandito po yan sa Tanay. Shout out. Ang malas naman natin. Ayan na si Kuya. Yan, hindi yan malas kalingap dan. Part talaga yan, kasi no, kahit saan naman Kahit saan naman, na parte ka ng mundo, kung talagang ang kasabay mo hindi maingat, kahit ikaw maingat, sabi mo nga napakaingat mo, kung ang kasabay mo nga hindi maingat, walang mangyayari, di ba? Ikaw si kalingap din maingat, pero ang kasabay naman hindi, tumbok pa din. Bakasyon namin. Pero hindi siya yung rider. Ayan guys, Pero okay naman po sila. Okay laki naman ng daw. tama ng ano niya. Ayan o, sira din yung motor nila. Sira din yung laki ng tama. At okay naman daw po yung mga Tanggal yung rider. Ayos naman daw sila. Kung sa akin lang, kung hindi naman to na damage, wala naman akong ano. pero kalingap na ang laki nito. Oh. Pahabol. Sa ulo yan Sila. Ang laki ng papalitan mo lahat paikot yung salamin niya guys, nag-crack na talaga. Siguro nasisingilin kung ito lang. Kaso, ano din to yun? Ito yung mahal yun. Yung salamin na yun. Yung salamin, tapos siguro kung magkano lang yung kaya nilang yan, ibigay, okay lang. Siguro nasa no? Hindi naman siguro abot 50 mil, no? 30. Grabe. Hindi, 30 pa nung dito. Ito paano pa to? Ang problema, paano tayo uwing Bicol? Nadidelay. Kaya nga sabi ko sa kanya, Kailan makahanap agad? tatawagan ko yung trabaho sa Banawe. Sa Panawe. Ito siguro, Ay, sabi ko na lang doon. kahit di ko alam din eh. Sayang din kasi. Hindi, kung may ano naman. Kasi guys dito, alam ko wala dito sa Dait. Kung sa Dait may pagwawala No, yung sa ano talaga mayroon yan sa Banawi, no, sa Manila, sa Makati, no, sa Ibanghilista. Yan, may mga gumagawa talaga yan doon na magpapalit ng salamin. Sa ito sa Dait, bibihira Siguro baka sa Naga, no, sa Kamsor. Pero dito sa Kamnorte guys, wala akong nakita.
APN muna natin bro. So nature tayo, kaya ito ang CR. Magsi-CR ka. Kahit na medyo nagkaroon tayo ng problema, tuloy pa rin ang kotse, nakakapanghina. Di mo na kayang pigilan ihi mo eh. Ano gagawin natin sa kotse? Nakakapanghina. Di yan, tuloy lang. Importante, makipag-ariglo ng maayos. Ayun, yun naman ang maganda guys, no, na marinig mo dito kay Jenny Oco na tinanong siya ni Kalingap Dan, paano yan? Oh, nakakapanghina yung nangyari sa sasakyan, di ba? Ang ganda naman ang sagot niya, di ba? Hindi niya dinagdagan ng gatong, hindi niya ginatungan si Kalingap Dan para magalit or mag-init ang ulo. Ang sabi niya, no, simple lang oh. Yan, tuloy lang. Tuloy lang. Importante, makipag-ariglo ng maayos. Yun. Pero at least safe naman lahat. Yan. Pero buti na hindi naramdaman sa loob yung impact. Wala namang impact na nangyari. Mas buti nga ang motor kasi kung sasakyan yung Mas malaki yun. hindi. Grabe rin yung impact. Yung impact. nun. Oo. So, grabe guys, no, yung pangunawa ni Jenny dito. Pansin niyo sa ibang mga aksidente guys, galit na yung mister, galit pa yung misis. Oh, ang daming sinasabi, iso ganito, di ba? Pero dito, no, naunawaan din. Umiral dito guys, yung pagiging charity vlogger ni Kalingap Dan. At saka, siyempre, yung partner ni Dan na si Jenny, hindi rin siya nagiging hyper. Hindi siya na high blood. Kumbaga sabi niya nga, tuloy lang. Importante nakipag-ariglo sila ng maayos. Di ba, no? Magaan. Sa madaling sabi, magaan kausap. Magaan kausap kasi nga naunawaan ni Ma'am Jenny yung aksidente. At ganoon din si Kalingap Dan. Di ba? Kita nyo naman, umalis silang walang police report. Si Kalingap Dan, pinanghawakan ni Kalingap Dan. Yung yung usapan nila verbal na magbibigay naman. Pero sa totoo lang, pagdating sa kaso-kaso, tagilid si Kalingap Dan kasi wala siyang police report eh. Pwedeng itanggi yan at bawal din yun. No, dapat may police report talaga dapat. No, magpagawa talaga dapat kayo para naman doon pa lang magagawa na ng pulis na ganitong oras nangyari, sino may kasalanan, sino may mali, ano pa dapat gawin, sino magbabayad, dapat ganon. Pero si Kalingap Dan, likas na mabait, likas na maawain, pinaubaya na lang, hayaan na lang daw at kung magbibigay, salamat, pero kung di magbibigay, wala sa magagawa. Di ba? So, ganon sila, no? Siguro ang aralan dito Kalingap Dan, no, huwag kang kabahan. Ganon talaga. Sabi mo nga, mabagal ang takbo nyo, mabait kayo sa kalsada. Eh, yung kasabay mo naman. Ganon, alam mo, kaakibat yan ng may sasakyan ng aksidente. Kasi minsan, nagtatakbo ka, bigla ka na lang ganito, salpukin sa likod. Or minsan naman, sasagiin ka. Or minsan naman, ang sasakyan mo, guguhitan nila. Ganon talaga. No? Ganon talaga. Ngayon, kung ayaw mong masagi ang sasakyan mo, ayaw mong mabangga, naku, huwag kang mag-drive sa kalsada. Di ba? So guys, ito lang po muna ating reaction. Salamat sa kay Kalingap Dan. Guys, supportan natin ang channel ni Kalingap Dan. Patuloy lang sa kanyang tulong sa ating mga kababayan. Salamat po sa inyong lahat.